May gulay. What's happening on Earth? Bakit nawawala aking mga cellphone? OMG. What's happening on Earth? Bakit? Andito pala ang cellphone kong isa. Nandito pala, nakatago. Kasi, pambira. Yan. So, ito pala ang aking cellphone. Yan. Yan. Okay, guys. No? So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay magkakaroon na naman daw, no, ng rigudon sa Senado. Magkakaroon na naman daw ng palitan, no, ng liderato sa Senado. Yan po, no, ang pag-usapan po natin. So, ano ba ito nangyayaring ito? Yan. So, tingnan natin, guys, ha. So, yan po ang balita ngayon na bukas daw, mga kaibigan, na bukas daw yan mangyayari. Okay. Kakaroon ng rigudon. Yan. So, una sa lahat, mga kaibigan, no, nakapag-share na po ba kayo sa inyong mga group, no? Share lang po natin ang ating live, guys, no? I-share lang po natin itong ating live sa ating newsfeed para meron din po makapanood na mga follower, no? Share lang po natin. So, kamusta po kayo, guys? Kamusta po kayo? Yan. Okay, ito. Share lang natin, ha? Okay. Newsfeed. Share natin sa newsfeed. Yan. Okay. Tapos ngayon naman ay share naman natin. Share naman natin sa ating at least mga 5 group. Yan. Okay. Group. Okay. Number 1. Okay. Number 2. Number 3. Yan. Number 4. Number 5. Yan. Okay. So, okay na, guys, no? Yan. Start na tayo. Ito nga po ang maugong na balita ngayon, mga kaibigan, na magkakaroon na naman po ng kudeta, no? O rigudon, no? Dito po sa Senado. Magkakaroon na naman daw di umano ng palitan ng leadership, no? Dito sa Senado. Yan. Okay, so panoorin po natin. Okay. Tingnan natin, ha. Okay, dito tayo sa ano. Okay, tingnan natin ito. Yan. Okay. So, lately, mga kaibigan, nakita naman natin, no, yung nangyari sa Senado na yung nagkaroon nga ng change, no, ng leadership from Mig Zubiri. Unang-una si Mig Zubiri, kinodita ni Chis Escudero. Pagkatapos, natigil yung na-archive yung impeachment, no? Pagkatapos, sobrang dami na ng mga nangyari sa Senado, nawawala na yung kanilang credibility, no? Nawawala na yung trust ng taong bayan sa Senado. So nagpalit ng liderato ngayon, kinudita naman. Si Tito Soto naman ang naging Senate President. Tapos mga kaibigan, alam naman natin yung mga investigasyon na nangyari sa Blue Ribbon Committee, no? So, ayan na mga kaibigan, no? Lalabas na sa investigasyon. Lumabas na sa investigasyon yung pagkadamay ng napakaraming mga senador, no?
Kung babalikan natin yung Blue Ribbon Committee dito sa pamumuno ni Marcoleta, walang sinangkot na senador. Guys tingnan nyo doon sa Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Marcoleta, ni isang senador walang sinangkot. Take note Kidlat Channel, happy Sunday, Admin Rich. Happy Sunday din po sa inyo. Salamat po sa pag-drop by. So, tingnan niyo mga kaibigan sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, ni isang senador walang dinamay. Remember guys, no? Itong si Diskaya. Nagbanggit siya ng mga pangalan at napakaraming mga pangalan ang binanggit niya, mga district engineers, sa mga DPWH, mga congressman, pero wala siyang binanggit kahit isang senador. Tapos, kung maalala ninyo, tinanong siya ni Jinggoy. Ang sabi ni Jinggoy, wala ba dyan senador sa listahan mo? Ang sabi po ni Diskaya, wala. Walang senador. So sabi ni Marcoleta, safe ka na. So meaning to say mga kaibigan, sa pamumuno ni Chis Escudero at ang Blue Ribbon Committee na nilagay niya, chairman ay si Marcoleta. So lahat ng investigasyon, ang kanilang itinuturo ay congressman, mga congressman. Pero ang mga senador, talagang wala, talagang save, no? Kumbaga, save talaga. Talagang hindi sila dinamay, no? Ni Diskaya. So wala daw senador na kasama. Ayun guys, ito na. Nagkaroon ng palitan, no? Yan. So, si Tito Soto na ang Senate President at si Panfilo Lacson ang namahala ng Blue Ribbon Committee. Tapos, sa hearing, ayan, lumabas na ang katotohanan. Na hindi pala totoo na walang senador na involved. Na lumabas na ang katotohanan, guys, na napakarami palang mga senador ang involved. So ngayon, nagagalit ngayon itong mga Duterte Black. Nagagalit sila mga kaibigan dahil ang sabi nga ni JB Ejercito, bakit mukhang madami daw mga senador, no? Bakit ang sabi pa nga ni na Joel Villanueva, ni na Chis Escudero, bakit puro mga senado lang? Bakit puro senador lang? Pero mali ang sinabi niya. Kasi hindi naman puro senador Ang dami din mga kongresista ang nadawit na pangalan, no? So mali yung sinasabi ni Chis Escudero. So ngayon mga kaibigan, ang sabi ni JB Ejercito, para daw gusto na niyang nag-isip na daw siya ngayon na bumalik sa minority, no? Na pumunta na lang ng minority kasi hindi daw kasi napoproteksyonan, no? Yung mga kasama. Kung baga mga kaibigan, kung magkakaroon man, i-search natin si JB Ejercito, no? Yung sinabi ni JB. Kung magkakaroon man, guys, no, ng balasahan ulit sa Senado, ibig sabihin mga kaibigan, ang gusto lang ng mga senador na ito ay proteksyonan ang kanilang mga sarili. Ayaw po nila sa ginagawa ni Senator Ping Lacson na iniimbestigahan at kahit na nadadamay yung mga senador, ay tuloy-tuloy pa rin. Ayaw po yan ng mga senador, lalong-lalo na ng mga senador na maka-Duterte. So, ito po mga kaibigan, para pigilan, no? Para pigilan ang paglabas ng kanilang mga baho, kailangan na palitan nila uli ang leadership ng Senado, no? Okay. Okay. Tingnan natin Okay. Okay.
JB. Update. Yan. Yan. So, ang sabi po niya guys, no? Ang sabi nga po ni JB Hers ito, guys, ay kung ganito lang daw ang nangyayari na etong Blue Ribbon Committee ay iniimbestigahan yung sariling bahay, ay parang sinusunog daw ang sariling bahay na walang proteksyon, hindi pinoproteksyonan. So, kitang-kita natin na maling mindset yun guys, di ba? Na porke ba nadadamay itong mga senador, porke ba naiimbestigahan itong mga senador na to, ay magpapalit na kayo ng liderato para maproteksyonan ang mga senador. So malinaw mga kaibigan na ito ay paglilinis, pagkiling sa mga kapwa senador at garapalan, walang pakialam mga kababayan, no, tungkol sa mga nais ng taong bayan na imbestigahan itong mga nangyaring korupsyon na ito, no? So, ito pa ang malupit mga kaibigan, ha. Ang gusto nilang ipalit ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Yan ang gusto nilang ipalit, no? Kay Tito Soto, si Alan Peter Cayetano as Senate President. Na alam naman natin at kilala naman natin kung sino si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano ay may dugong berde. Kita naman natin mga kaibigan na sa kanyang pagkakaroon ng dugong berde, ginagawa niya ang lahat para ipagtanggol ang mga Duterte. Ipagtanggol si Sara, ipagtanggol kahit na mali. So eto ngayon mga kaibigan, ang nais nitong mga senador na nasa minority, no? At nasa majority. May mga nag-iisip na di umano, no, ng mga senador na nasa majority na katulad ni na JB Hers ito. Nag-iisip na di umano na lumipat at ikudita si Tito Soto dahil hindi nila nagugustuhan ang mga nangyaring investigasyon ngayon sa Senado, na kung saan hindi daw pinoproteksyonan ang kanilang mga kasamahan. Mukhang ang gusto kasi ng mga senador na ito, mga kaibigan, na proteksyonan ang kanilang mga kasamahan at hindi dapat madawit dito sa mga maanumalyang flood control. So, kitang-kita na natin mga kaibigan, no, na tingnan nyo, kung titingnan natin mga kaibigan, yung Senado, itong Senado na ito mga guys, panay ang turo nila na bakit daw dinadamay ang mga senador, meron na nakakalimutan na, nakakaligtaan na daw yung tunay daw na salarin. Alam niyo na yan mga kaibigan. Kanila na namang idinadamay si Speaker Martin Romualdez. Lahat ng sisi ay kanilang ibinabato kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ko nga sa inyo guys, ano sila? Mga inutil? Ano sila sa Senado? Mga inutil? Na pati sila ay kayang ma-manipulate ni Speaker Martin Romualdez. Kung titingnan nyo guys, yung paninisi ng mga senador na to, kay Speaker Martin Romualdez, Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, halos lahat yung mga Duterte Black isa lang ang sinisisi, si Speaker Martin Romualdez. Pero tingnan nyo, si Speaker Martin Romualdez, sinisi ba sila? Ni wala kang maririnig
na isang salita coming from Speaker Martin Romualdez na sinisi sila. Wala kang maririnig. Anong sabi ni Speaker Martin sa speech ni Chis Escudero? Imbis na manisi ka ng tao at mamuliti ka, bakit hindi mo na lang ipagtanggol ang iyong sarili? So, kita natin dito mga kaibigan, no? Madalas kasi yung mga taong mahilig manisi, sila talaga yung may kasalanan. Bakit sila nananisi? Bakit kailangan nilang manisi? Kasi hindi nila kayang depensahan ang kanilang sarili gamit ang mga factual datas. Dahil wala naman talaga silang factual datas na pwedeng gamitin para ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya dito na lang sila nagre-resort sa paninisi. Magtuturo ng tao. At iisa lang ang kanilang ituturo, si Speaker Martin Romualdez. So kitang-kita natin mga kaibigan na itong mga tao na tinuturo si Speaker Martin Romualdez, sila talaga ang mga senador, sila talaga ang mga tao na may kasalanan patungkol dito sa flood control anomaly. Kasi nga, wala silang guts mga kaibigan na ipagtanggol ang kanilang sariling gamit ang factual datas. Kasi nga, wala nga silang ganun. So ang kaya lang nilang gawin ay ituro si Speaker Martin Romualdez para makalusot. Pero sa tingin nyo makakalusot sila? Meron namang mga datas na nag-i-implicate sa kanila. So kahit anong gawin nila ang pagtuturo kay Speaker Martin Romualdez, hindi sila makakalusot. Dahil si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, sabi nga ni Speaker nung siya ay umalis, nag-resign as Speaker of the House, ang sabi nga niya, sasagutin ko ang lahat ng mga paratang. Sasagutin daw niya lahat mga paratang gamit ang mga facts, ang mga factual datas. Yan ang tao na nagkikling sa katotohanan. Yan ang tao na matino, na sumasagot gamit ang factual datas at hindi ang paninira, hindi ang pagtuturo sa kapwa. Yan ang taong matino. Kaya mga kaibigan, itong mga senador na to, kitang-kita na natin. Bakit nila ngayon gustong palitan, ikuditan na naman ang Senado? Kasi gusto nilang gumawa ng sarili nilang investigasyon, Blue Ribbon Committee. At ipagpapatuloy nila ang Blue Ribbon Committee investigation ni Marcoleta na walang nadadamay na senador. Lahat. Kailangan kongresista lang, walang senador. Kung ikaw matino kang Pilipino, ha? Eto, sabihin ko sa inyo, kung matino kang Pilipino, papayag ka ba na ang mga senador na nangulimbat ay hindi mapapanagot? Kung papayag ka, aba, ang mindset mo, DDS ka nga. Bulag ka sa katotohanan. Na kahit malaman mo na pinagnakawan ka ng mga senador, ay okay lang sa'yo. Dahil sila ay kakampi ng mga Duterte. So bulag ka. Bulag ka nga. So, eto masasabi ko mga kaibigan, no? Huwag natin hahayaan na maghari na naman etong mga Duterte Black sa Senado. Dahil unang-una sa lahat, wala naman silang gagawin sa Senate kundi ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ipagtanggol ang mga Duterte, at ipin-down si PBBM, ipin-down si Speaker Martin Romualdez, at ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila, ang gusto ng mga senador na to guys, kung may papanagutin dito, dapat mga congressman lang
sila dapat ay hindi managot. Ito ang gusto ng mga congressman na ito. So kitang-kita natin mga kaibigan, no, yung kanilang pagiging bias. Itong mga senador na to, kitang-kita natin ang kanilang pagiging bias. No? So, yan nga guys, no? Kung mangyari nga na mapalitan si Senator Tito Soto ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, lalo lamang masasadlak sa putikan ng Senado, no? Totoo po yan, lalong masasadlak sa putikan ang Senado. So mga kaibigan, pakita natin sa inyo, no? Itong sa BICAM, no? Conference on the part of the Senate and conference on the part of House of Representatives. Tingnan niyo mga kaibigan, ito yung mga pumirma, no, sa BICAM. Yan. Alam naman natin na etong si Chis Escudero, tinuturo si Speaker Martin, no? Pero klaro at malinaw na kailanman ay hindi naging miyembro ng Bicameral Conference Committee si Martin Romualdez. Hindi siya dumalo, hindi siya nakilahok, at hindi rin siya lumagda sa ulat. Yan ay di matitinag na katotohanan. Makikita ang mga lumagda sa BICAM report na naka-attach, no? Kung gayon, bakit desperado ang mga kalaban na hilahin ang kanyang pangalan sa putikan? Bakit desperado itong mga senador na to, na Chis Escudero, na hilahin ang pangalan ni Martin Romualdez? Una, sapagkat mas madali ang manisi kaysa managot. Sapagkat mas madaling gawing kontrabida ang iba kaysa tanggapin na sila mismo ang may bahid ng dungis. At dito lumilitaw ang tunay na irregularidad, ang pakikialam ni dating Senate President Chis Escudero sa lugar na hindi naman kanya. Ayon sa tradisyon at mandato, ang Senate Finance Chair ang siyang namumuno sa BICAM deliberations para sa Senado. May dahilan kung bakit umiiral ang tungkuling ito para sa kaayusan, malinaw na proseso at pananagutan. Subalit si Escudero pilit na pinasok ang sarili, no? Pinalitan si Senator Grace Poe at sinarili ang kapangyarihang makialam at lumagda sa ulat. So mga kaibigan, no? Nandito po mga kaibigan ang mga senador at mga congressman na lumagda sa BICAM. At wala po dito si Martin Romualdez. Okay, tingnan natin ha. Ito po. Okay, sino-sino ang mga nandito, no? Sa parte ng Senado, ang mga pumirma sa BICAM ay Grace Poe, Cynthia Villar, Senator Wing Gatchalian, J.B. Ejercito, Francis Tol Tolentino, Jinggoy Estrada, Francis Chis Escudero. Yan po ang part ng Senado. Sila po ang pumirma. Sa part naman ng Congress, ang pumirma, unang-una, Saldico, yan, Dong Gonzales, J.J. Suarez, Manix Dalipe, Jude Asidre, Neptali Gonzales, Jose Joboy Aquino II, Angelo III Bongalon, or si Jill Bongalon, ito, no? Romeo M. Acop, at si Marcelino Libanan. Walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez. So mga kaibigan, yung mga sinasabi ng mga kongresista, napakarami ng kongresista ang nagsabi nito. Bakit sinasama si Martin Romualdez? Wala naman siya sa BICAM. Madaming mga kongresista ang nagpatotoo na bakit daw sinasama si Martin Romualdez, wala naman siya sa BICAM. Wala nga siyang pirma. At yung pinakahuling nagpatotoo, si Puno, no? Yung nakaaway ni Kiko Barsaga. Yung mga nagpatotoo dati dyan, guys, yung si Fami Zamora,
si Congresswoman Swansing, si ano pa, yung chairperson ng ng Infracom, no? Kalimutan ko yung pangalan. Guys, marami na sila na nagpatotoo niyan. Wala si Romualdez sa BICAM. Never dumalo si Romualdez sa BICAM. Kaya yan ang pinagtatakhan ng mga kongresista. Kung bakit pilit na dinadawit si Martin Romualdez nitong Chis Escudero, ni wala siya sa BICAM, ni wala siyang pirma. Pero si Chis Escudero, eto, ang kanyang pirma. Ayan, bandang huli. Chis Escudero. Walang Martin Romualdez. Kaya mga kaibigan, nakakatawang isipin na si Martin Romualdez talaga ang kanilang gustong ipin down. Bakit? Guys, script yan. Yan ang script. Bakit? Kasi pag pinin down nila si Martin Romualdez, isusunod nila si Bongbong Marcos, yung Pangulo natin. Script yan, guys. Malinaw na malinaw. Eto BICAM. Wala si Martin Romualdez. Pero si Chis Escudero, nandun, nakapirma. So anong sinabi ng mga kongresista, napakaraming kongresista? Bakit daw sinasama si Martin Romualdez? Wala daw si Martin Romualdez sa BICAM. Hindi pumunta si Martin Romualdez sa BICAM. Kasi kung nandyan siya, bakit wala yung pangalan niya dito? Bakit walang pirma? Kasi mga kaibigan, kung halimbawa nandito si Martin Romualdez, o kung halimbawa na nandito siya, ilalagay ang pangalan niya dito. Katulad na lang ito, si Senator Risa Hontiveros. Ito, Senator Risa Hontiveros, Deputy Majority Leader. Nandyan siya, ayan siya yan, Risa Hontiveros. Kasama siya sa BICAM. Pero wala siyang pirma. Kasi hindi siya pumirma. Hindi siya pumirma sa BICAM. Si Martin Romualdez, bakit wala ang pangalan niya dito? Kasi hindi talaga siya kasama sa BICAM. Kaya hindi nilagay ang kanyang pangalan. Dahil ang nilalagay lang ng mga pangalan dito ay yung mga senador at kongresista na nandoon present sa BICAM. Make sense? Make sense, mga kababayan? Oy, si Kami Kani Comics TV, salamat sa pag-drop by, Solo MC, DDS, magtiis na lang kayo, Correct, magtiis sila, Magtiis sila dahil katotohanan ang sinasabi natin dito, Katotohanan ang ating sinasabi dito. Okay, Tama, Magtiis sila kasi 3 years pa si PBBM, So mag-iyakan na lang muna sila ngayon, iyak na lang muna sila ng iyak. Yan. So yan mga kaibigan, malinaw na malinaw po yan na wala si Martin Romualdez sa BICAM, sa small committee, wala si Martin Romualdez at kahit dun sa pinaka-final na nag-finalize ng BICAM, wala si Martin Romualdez. 2 tao lang ang nandun. Chis Escudero, Saldico. Diba? Chis Escudero, Saldico. 2 tao. Diba? Kaya guys, kahit anong gawin nila, ipin down si Martin Romualdez. Kung makikita naman ng mga nag-iimbestiga, ay wala naman pala si Martin Romualdez. Paano yan? Diba? Paano yan? Wala naman pala si Martin Romualdez. At wala rin naman siyang proyekto ng mga flood control.
Walang proyekto na flood control si Martin Romualdez. At yung sinasabi nga ng mga, itong sinasabi ng mga DDS, yung SunWest, may proyekto sa, sa Leyte na flood control. Oh, may proyekto daw ang SunWest, no? Sa Leyte. O ngayon, itong sasabihin ko sa inyo, sino yung proponent doon? Si Martin Romualdez ba? Di ba hindi? Oo, taga Leyte siya. Pero hindi siya yung proponent. Search nyo nga yung mga pinopost sa media, yung PCIJ ba yun? Search nyo. May nakalagay ba kahit isang Martin Romualdez doon sa mga flood control projects? Search nyo kung may makita kayong Martin Romualdez, ipakita nyo sa akin. Wala kayong makikita doon na merong Martin Romualdez na merong flood control projects. Wala kayong makikita. Kaya nga kahit dinadamay nyo dito si Martin Romualdez, tingnan natin kung paano nyo siya talagang mapipin down. Kasi talagang gumagawa kayo ng paraan para ipin down siya. Kita nyo, gumawa pa kayo ng gawa-gawa na peke na ebidensya, na witness, na dinala ni Marcoleta. Pagkatapos, nasa na yung witness hanggang ngayon, di na nagpapakita. Diba? So, tingnan natin, in the future, mga kaibigan, tingnan natin sa investigasyon ng ICI kung paano talagang mapipin down ang pangalan ni Martin Romualdez. Gayong, wala siya sa BICAM, wala siya sa small committee, wala naman siyang flood control project sa Leyte. So, tingnan natin ngayon kung paano ninyo siya mapipin down. Pero malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang insertions ni Chis Escudero. Nina Jinggoy, nina Joel Villanueva, at malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang pagtanggap ni Chis Escudero ng donation sa isang contractor na pinaburan niya nung siya ay nanalo. Di ba? Kaya grabe yung kanilang pandadamay ngayon. Kasi ito ang ano nila ang kanilang ang kanilang iniisip. Itong iniisip nila guys, sa tingin ko sa aking pananaw. Iniisip nila Escudero. Nako. Makukulong din lang ako. Hindi ako papayag na hindi masama dito si Martin. Kailangan kung makukulong ako, kailangan masama ko dito si Martin. At guys, bakit gagawin yan ni Chis Escudero? Ito bakit niya gagawin yan? At bakit gagawin ng mga senador na to na kailangan si Martin madamay? Guys, kailangan nilang sirain si Martin Romualdez. Kasi threat yan kay Sara sa 2028. Pangalawa, kailangan nilang magpakitang gilas kay Sara Duterte. Kasi iniisip nila mga kaibigan, sa 2028, halimbawa, gumulong ang investigation at talagang nakulong, halimbawa, si Chis Escudero, sina Jinggoy, sina Joel Villanueva, dahil sa paggulong ng investigasyon, halimbawa, nakulong sila, sa makalawa o sa isang taon, nakulong sila. Tapos, pagdating ng 2028, halimbawa, tumakbo si Sara Duterte. Guys, kaya nila ginagalingan, kailangan silang magpakitang gilas kay Sara. Na ipipin down nila kailangan si Martin Romualdez. Kailangan yan, magpakitang gilas sila. Kasi guys, kapag tumakbo si Sara Duterte sa 2028, at kung sakaling siya'y nanalo, mabilis lang yan. Pardon. Chis Escudero, nakakulong, mabilis lang yan. Isang pardon lang yan ng presidente, Sara Duterte. Wala na. Laya na yan, mga kaibigan. Katulad ng ginawa kay Robin Padilla, Jinggoy. Guys,
Inayos din ni Duterte nun, yung kaso ni Jinggoy. So, kailangan nilang galingan to ngayon. Ipin down nila si Martin Romualdez. Kailangan magpakitang gila sila kay Sara. Para pagdating ng sandali, mga kaibigan, na talagang makulong sila. Makulong sila dahil sa pagkakasala. Tapos sa 2028, si Sara tumakbo, tapos manalo. Guys, happy-happy. Bibigyan sila ng pardon at makakalaya na sila. Yan ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit nila pinipin down si Martin Romualdez at kung bakit sila nagpapalakas kay Sara Duterte. Nakita niyo nung nasa Senado si Sara, tapos si Chis Escudero, ganadong-ganado sa kanyang privilege speech habang binabanatan niya si Martin Romualdez. At makikita mo sa likuran si Sara Duterte, patawa-tawa. Na para bang, sige Chis, sige, banatan mo yan. Yung ginagawa ni Chis noon, mga kaibigan, habang siya ay nag-speech, yan ay wala sa puso eh. Yan ay pamumulitika. Kailangan niyang gawin, kailangan niyang i-please si Sara Duterte na kanyang boss para makahingi siya ng favor pagdating ng araw na siya'y makulong at kapag dating ng araw na halimbawa maging Pangulo si Sara Duterte, ay mapapalaya siya kaagad. Mabibigyan siya ng presidential pardon. Ngayon, alam niyo na mga kaibigan, no? Kaya kita niyo sa likuran, no? Habang nag-i-speech si Chis Escudero, habang sinisiraan niya si Martin Romualdez, nandun si Sara Duterte nakaupo sa likod at pangiti-ngiti. So ngayon, alam niyo na guys, alam niyo na kung ano ang totoo. Diba? Kaya baliwala na lang yan, yung makukulong si Chis Escudero, makukulong si Jinggoy, baliwala lang yan guys. Kahit makulong yung mga yan, kapag naging Pangulo si Sara Duterte, ayos na. Tuloy-tuloy na naman ang ligaya. Si Kibuloy, wala nang kaso si Kibuloy. Wala na. Pardon na yan. Si Bantag, lalabas na yan si Bantag. Wala nang kaso yan. Si Tibes, wala nang kaso yan. Lalabas na yan. Tuloy ang ligaya. Tuloy-tuloy ang ligaya. Yung kanilang mga allies na may mga kasalanan, wala na yan, tuloy-tuloy ang ligaya. At tuloy-tuloy ang pangungurakot. Yan ang totoo. Diba? Yan ang totoo. Tuloy-tuloy ang pangungurakot. Kaya guys, ito ang gusto nilang gawin ngayon. Palitan ang liderato ng Senado para sila na naman ay makabalik na naman sa kanilang gagawin, matuloy ang gustong gawin ni Marcoleta na ipin down ang mga congressman, si Martin Romualdez, at i-absuelto ang lahat ng senador na involved. Kailangan puro lang congressman. Kailangan walang senador na ma-involve. Congressman lang. Yan po ang kanilang gusto na mangyari. No? Kaya gusto nilang palitan etong liderato ng Senado ni Pito Soto at saka ni Ping Lacson. Yan po yan guys, no? So, nakakahiya no mga senador natin. Wala na talaga silang wala nang guys, wala nang moralidad, wala nang prinsipyo, no? Nakaka-miss yung mga panahon na ang mga senador ay tagisan ng talino, yun bang talagang tagisan sila ng kanilang mga prinsipyo, mga ganun nakaka-miss yung senado, mga senado na ganun, no? Panahon na 1981 onwards.
Yan, may Senado na yan, 1981 onwards, no? May Senado na yan. Ang gagaling ng mga senador nun. Diba? Kasi nung bandang guys, nawala yung Senado natin no? Na-abolish nun yung Senado Nung nagdeklara si President Marcos ng martial law, na-abolish nun ng Congress at saka Senado. Tapos later on, 1981, balik na naman, no? Balik na naman. Nung na-lift niya yung martial law. So balik na naman ulit ang Kongreso at ang Senado, no? So nakakamiss yung mga senador noon na ang tatalino, yung may mga prinsipyo. Pero ngayon, mga senador, my God, konti lang ang makikita mo dyan. Konti lang ang mapipili mo. Halos lahat. Kita mo nga yung Duterte Duterte, gumagawa, yung mga Duterte Black, no? Gumagawa sila ng bill para kay Duterte. My God, inuna pa nila yung kanilang resolution para kay Duterte kaysa pumunta doon sa mga nasalanta ng bagyo at ng earthquake. Mas inuna pa talaga nila ang gumawa ng resolution para kay Duterte. Nakakahiya ang mga senador na ito. Diba? Kami Comics TV, maraming salamat. Vincent Lamban, bobong mga Didi Liz. Ay naku, correct ka talaga dyan. Mga bobo talaga yung mga Didi Liz dito, no? Correct ka. Bobo talaga sila. Yan. So, ito naman mga kaibigan, no? Atin pong itakil ito. Okay. Ito pong mga green crocodiles, mga kaibigan. Itong green crocodiles na to, panay sila kudeta, plot, no? Ng plot ng palagi silang ganun, no? Pero mga kaibigan, ano pong sabi ni General Browner? Sabi po ni General Browner, sa kanyang kapanahunan, walang mangyayaring palitan ng power sa Malacanang. Hanggat siya ang AFP Chief of Staff, walang magpapalit ng liderato sa Malacanang. Meaning to say, si General Browner po ay hindi natapalan ng salapi para pumanig sa mga masasamang tao. So hindi po natapalan ng salapi si General Browner para panigan ang mga masasamang tao na gustong magpabagsak sa ating gobyerno. Hindi po siya pumanig sa Green Crocodiles dahil alam niya na ang nais ng Green Crocodiles ay isulong ang kanilang mga pansariling interes. Para happy-happy na naman. Pag si Sara Duterte na ang Pangulo, happy-happy na naman. So, ayaw po ni General Browner ng ganun. Siya po ay loyal sa Constitution ng Pilipinas. Kaya ito po ang sinasabi ni General Browner. Kanya pong pinapaalam sa sambayan ng Pilipino na huwag matakot, magtiwala sa AFP, dahil sa kanyang kapanahunan, sa kanyang pamumuno, walang magaganap na pagpapalitan ng power sa Malacanang, no? So, pasalamat po tayo at ang naihalal ng ating Pangulo ay isang general na merong prinsipyo na loyal sa Constitution ng Pilipinas at sa kanyang Commander-in-Chief. Diba? Yan. Hindi sila makahintay, grabe. Opo, hindi po sila makapaghintay, no? Sila po ay mga greedy sa kapangyarihan. Hindi po sila makapaghintay, no? Rebecca Kaadan. Marites Lim, mas marami ang nagdada, wala naman ambag sa lipunan, kaya shout out, no? Shout out, Marites Lim, shout out, no? Sa lahat ng mga dada na wala namang ambag sa lipunan, no? So, tumigil na kayo sa mga ginagawa niyo, no? Yan.
dapat ay suportahan natin ang ating gobyerno dahil yan ang tama, 'di ba? Yan. Sabi niya, okay. 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 Yan, Angelo, sabi ni Angelo Sosimo, mga ADIK, iyak ka na. Iyak na daw kayo, mga ADIK na mga DDS, iyak na daw kayo. Sabi ni Angelo Sosimo, iyak na kayo, no? Yan. So mga guys, no, hanggang dyan na lang muna tayo, no? At meron akong kailangan gawin. Maraming salamat. Happy Sunday! Bye-bye and God bless!